Isa sa pinaka-common na New Year's resolutions ang pagda-diet o pagbabawas ng timbang. Kaya marami sa atin extra conscious sa mga kinakain. At padalas gulay at isda ang nasa diet plan. Tuna ang isa sa favorite na isda ng mga nagda-diet. Sa buong mundo, Pilipinas ang third biggest producer ng tuna. Pero alam niyo bang nanganganib maubos ngayon ang mga tuna sa ating karagatan? Yan ang aalamin natin mula sa head ng Climate and Energy Program ng World Wildlife Fund Philippines, si Attorney Angela Ibay. Hello, Attorney Gia. Welcome to Amazing Earth. Hello. Bakit po ba nagiging problema ang supply at ang production ng tuna dito sa ating bansa? Madaming problema. Overfishing, ang mga tinatawag na illegal, unregulated, or unreported na mga fishing practices. Tapos yung mga practices na destructive sa ating kapaligiran at sa karagatan. Ano ba pinaka major consequence ng sinasabi niyong overfishing? Ang malaki dyan is syempre epekto doon sa fisher folk. Sa fisher folk. Yung mga mangingisda. Yung kita nila bababa. Yung mga traders, producers, processors, sila rin maapektuhan. Tapos syempre may epekto rin yan doon sa ecosystem ng kung saan yung tuna natin nakalagay. So ano po ginagawa ng WWF Philippines para to address this problem? Meron po kaming tinatawag na Sustainable Tuna Partnership or Program. Meron kaming tinutulungan na 148 communities in 21 municipalities across the country. And that's equivalent to 6,000 fisher folk na tinutulungan namin. Para lang makaangat rin sila at matulungan rin sila sa kanilang mabuting pag-fish ng yung tinatawag ng handline tuna fishing. Handline? What does that mean? Handline, yun talagang traditional. Meron isang Isa-isa. hook, isa-isa. Isa-isa. Oo, at mas sustainable to, lalo na sa mga municipal fisher folk. Kasi ang ginagawa nila, kung ano lang ang sapat ang pwedeng kunin. At pwede mong pagpiliin yung sukat at laki. Kasi kadalasan, pag yung mga malalaking batya, malalaking net ang kinukuha, may mga tinatawag dyan mga bycatch na fish na hindi dapat nahuhuli, pero nasasama. Dahil sa maliit? Mas maliit sila, dapat juvenile kasi hindi kinukuha para, syempre lalaki pa sila para pwedeng kuhuliin, di ba? Attorney Gia, thank you very much for those information. At sa lahat ng mga nasa WWF Philippines at lalo na sa inyo, para sa amin, isa po kayong Amazing Earth Hero. Thank you for being with us. Salamat rin.